Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa oras na ito, may isang kwentong katulad nito ang tahimik ding nangyayari sa isang bahay. Isang babaeng patuloy na lumalaban kahit ang mismong pamilyang pinasok niya ay hindi siya kayang tanggapin. Si Ilara Magsino ay hindi lumaki sa marangyang buhay. Sa isang makipot na eskinita sa Lucena, doon siya unang natutong mangarap habang dinig ang ingay ng palengke tuwing madaling araw. Ang bahay nila ay yari sa lumang kahoy at yero. May maliit na kusinang laging amoy kape at sinangag at may makinang panahi sa sulok na halos hindi nagpapahinga dahil iyon ang kabuhayan ng kanyang ina. "Ilara, anak, matulog ka na. 12:00 na." Mahina ngunit pagod na sabi ni Nanay Solang habang pinapatay ang plancha. Nasa mesa si Ilara noon. Hawak ang lumang libro sa biology na hiniram niya lang sa anak ng kapitbahay. May mga pahina na napunit, may mga salitang nilagyan niya lang bilog gamit ang pulang ballpen, at sa gilid ng notebook niya ay nakasulat ang paulit-ulit na pangarap. "Magiging doktora ako." "Konti na lang po, Nay," sagot niya. "May quiz kami bukas, kailangan kong maintindihan to." Sa kabilang kwarto, maririnig ang ubo ng kanyang ama na si Mang Presi. Dating tricycle driver ito, pero nang humina ang katawan at magsimulang sumakit ang dibdib, unti-unti na siyang tumigil sa pamamasada. Hindi agad sila nakapagpatingin sa espesyalista dahil kapos sila sa pera. Kapag may konting ipon si Nanay Solang, inuuna nila ang bigas, kuryente at baon ni Jomar, ang nakababatang kapatid ni Ilara. Isang gabi, bumagsak si Mang Presi sa tabi ng pinto. Hawak ang lumang sombrero niya. "Tatay!" sigaw ni Ilara, sabay takbo. Nanginginig ang kamay ng ama niya. Pilit itong ngumiti kahit namumutla. "Anak, huwag kang matakot." Pero natakot si Ilara. Sa murang edad, nakita niya kung paanong ang isang mabuting tao ay kayang agawin ng sakit dahil lang walang sapat na pera ang pamilya niya. Dinala nila si Mang Presi sa ospital. Pero matagal silang naghintay. Maraming pasyente, maraming kailangang unahin. At nang dumating ang doktor, huli na ang lahat. Doon nabuo ang pangako ni Ilara. Habang umiiyak si Nanay Solang sa gilid ng kabaong, si Ilara naman ay nakatayo sa likuran, mahigpit ang hawak sa kamay ni Jomar. Balang araw, bulong niya sa sarili, "Hindi ko hahayaang may ama pang mamatay dahil lang mahirap siya." Lumipas ang mga taon. Hindi naging madali ang buhay nila matapos mamatay si Mang Presi. Si Nanay Solang ay tumatanggap ng patahi mula umaga hanggang gabi. Si Ilara naman ay naging scholar, working student at minsan ay tagapagbantay ng tindahan ng gamot sa palengke. Kapag wala siyang klase, tinutulungan niya ang ina sa pagtatahi ng butones at pag-aayos ng layalan ng pantalon. Kapag gabi, nag-aaral siya sa ilalim ng mahinang ilaw na parang anumang oras ay mamamatay. Madalas siyang tuksuhin ng ilang kaklase. "Doktora ka raw balang araw, Ilara?" Biro ng isang dalagitang may bagong sapatos. Baka sa sobrang hirap mo, ikaw pa ang unang maging pasyente." Hindi siya sumagot. Sanay na siyang maliitin. Sanay na siyang tingnan mula ulo hanggang paa. Pero hindi ibig sabihin ay hindi siya nasasaktan. Natutunan lang niyang gawing tahimik ang sakit. Sa kolehiyo, mas lalo siyang nagsikap. May mga araw na halos hindi siya kumakain para makaipon. May mga gabi na natutulog siya sa library dahil mas malamig doon at may ilaw. Naging mabigat ang med school, pero hindi siya sumuko. Tuming pagod na pagod siya, naaalala niya ang mukha ng ama habang hinihingal sa ospital. At tuwing naiisip niyang bumitaw, naririnig niya ang boses ni Nanay Solang. "Anak, hindi hadlang ang hirap. Minsan, yan ang hagdan." Sa isang medical mission sa Quezon, unang nakilala ni Ilara si Renzon Alcantara. Noon ay resident doctor pa lamang si Ilara. Pagod na pagod siya sa sunod-sunod na pasyente, pero hindi niya kayang iwanan ang pila ng matatandang naghihintay ng check-up.
Hapon na nang mapansin niya sa isang lalaki na tahimik na nagbubuhat ng kahon ng gamot mula sa van papunta sa covered court. Hindi ito naguutos, hindi rin nagpapakilala. Pawis na pawis ito, pero nakangiti sa mga volunteer. "Doc, kayo po ba si Dr. Ilara Magsino?" Tanong ng lalaki nang lumapit ito sa kanya. Napatingin si Ilara. Matangkad ang lalaki, simple ang polo shirt at may alikabok ang sapatos. Hindi niya agad akalain galing ito sa mayamang pamilya. "Opo, bakit?" "Ako po si Renzon Alcantara. Kami po ang nag-sponsor ng gamot today. May kulang pa po ba? Sabihin niyo lang, ipapakuha ko." Mahinahong sagot ni Ilara. Napahanga si Renzon sa sagot niya. Hindi ito nagreklamo, hindi rin nagpaimportante. Nakita niya kung paanong hinawakan ni Ilara ang kamay ng isang matandang babae habang nagpapaliwanag ng gamot. "Lola," sabi ni Ilara, "wag po ninyong iinumin ito nang walang laman ng tiyan. At kung mahilo po kayo, bumalik po kayo sa health center, ha?" "Salamat, doktora. Parang anak kita kung mag-aalaga." Napangiti si Renzon sa narinig. Nang matapos ang mission, gabi na. Karamihan ng volunteers ay umalis na, pero nanatili si Ilara dahil may isang matandang lalaki na walang kasamang pamilya at nangangailangan ng referral sa bayan. "Doc, pwede ko po kayong ihatid?" tanong ni Renzon. "Hindi na, sanay naman ako." "Hindi ibig sabihing sanay ka, kailangan mo laging tiisin." Natigilan si Ilara. Bihira siyang makarinig ng ganoong salita. Kadalasan, inaasahan ng mga tao na kaya niya ang lahat dahil matatag siya. Pero noong gabing iyon, may isang taong nakapansin na pagod din siya. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Hindi naging mabilis ang pagmamahalan ni Ilara at Renzon. Una, nagkikita lamang sila sa mga medical mission. Pagkatapos, minsan ay magkausap sa telepono tungkol sa mga proyekto para sa mga mahihirap na komunidad. Si Renzo naman ay civil engineer at tumutulong sa construction firm ng pamilya nila. Ngunit may puso siya para sa mga probinsyang kulang sa health centers. Si Ilara naman ay abala sa ospital, ngunit kapag may panahon, sumasama pa rin sa libreng gamutan. "Bakit ka ba laging nandito?" Minsang tanong ni Ilara habang nag-aayos sila ng folding chairs matapos ng isang outreach. "Dahil gusto kong makita kung saan talaga napupunta ang tulong. At siguro, dahil nandito ka rin." Napatingin si Ilara sa kanya. "Ang corny mo." "Oo, pero totoo." Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Ilara na hindi lahat ng mayaman ay mapagmataas. Si Renzon ay marunong makinig. Hindi niya ikinahihiya ang simpleng pinagmula ni Ilara. Sa katunayan, iyon pa nga ang hinahangaan niya rito. Ngunit hindi lahat sa pamilya Alcantara ay katulad ni Renzon. Nang unang ipakilala ni Renzon si Ilara sa kanilang malaking bahay sa Batangas, ramdam agad ng dalaga ang lamig ng pagtanggap. Malapad ang hagdan, makintab ang sahig, at may chandelier na parabang hindi bagay sa sapatos niyang ilang beses nang pinapatahi. Sa salas, nakaupo si Doña Vivienza Alcantara, ina ni Renzon, suot ang mamahaling bestida at perlas sa leeg. Matikas ang tindig nito kahit nakaupo, at ang tingin ay parang sinusukat ang halaga ng bawat taong pumapasok sa bahay niya. "Ma," sabi ni Renzon, "si Ilara, yung ikinwento ko sa inyo." Magalang may yumuko si Ilara. "Magandang hapon po, Doña Vivienza." Tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Doktora ka raw." "Resident doctor pa lang po." "Ah," maikling sagot ng matanda. "Akala ko naman consultant ka na." Naramdaman ni Renzon ang bigat ng sinabi ng ina. "Ma, ano bang specialty mo?" tanong ni Doña Vivienza, hindi pinansin ng anak. "Bala ko po sanang mag-cardiothoracic surgery." Bahagyang ngumiti si Brian Alcantara, kapatid ni Renzon, na nakaupo sa kabilang sofa. Ambisyosa pala. "Brian," saway ni Renzon. Ngunit hindi natinag si Doña Vivienza.
ambisyon naman talaga ang puhunan ng walang minana. Pero hiha, ang pagiging doktor ay hindi otomatik na ibig sabihin bagay ka na sa pamilya namin. Tahimik si Ilara. Ramdam niya ang init sa pisngi pero pinili niyang ngumiti ng mahinahon. Opo, naiintindihan ko po. Hindi mo naiintindihan, malamig na sagot ni Doña Vivienza. Ang anak ko ay Alcantara. Lumaki siya sa pamilyang may pangalan. May responsibilidad siya sa reputasyon namin. Hindi pwedeng basta puso lang ang pinapairal. Nakapitan si Ilara sa sariling bag. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na hindi siya kahihiyan, na hindi sukatan ng yaman para malaman kung sino ang karapat-dapat mahalin. Ngunit naalala niya ang bilin ng ina bago siya umalis. Anak, kahit gaano kataas ang marating mo, huwag mong hahayaang mawala ang respeto sa sarili. Pero huwag ka ring gaganti sa kabastusan kung kaya mong umalis ng buo ang dignidad mo. Kaya nanahimik si Ilara. Lumipas ang ilang buwan. Sa kabila ng pagtutulong ni Doña Vivienza, ipinaglaban ni Renzon ang relasyon nila. Hindi grandeng kasal ang nangyari. Simple lang, isang simbahan sa Lucena, ilang kaibigan, si Nanay Solang na umiiyak habang hawak ang panyo, si Jomar na proud sa ate niya, at ilang katrabaho ni Ilara sa ospital. Dumating si Doña Vivienza sa reception, hindi sa misa. Sabi niya ay masakit daw ang ulo niya, ngunit alam ng lahat na ayaw lang niyang makita ang anak niyang ikinakasal sa babaeng hindi niya tanggap. Pagkatapos ng kasal, sumubok si Ilara na maging mabuuting manunugang. Hindi niya pinilit mahalin siya ni Doña Vivienza agad. Naniniwala siyang baka kailangan lang ng panahon. Tuwing may check-up ang biyanin niya, siya ang nag-aayos ng schedule. Tuwing may gamot itong nakalimutang inumin, siya ang nagpapaalala. Tuwing may family dinner, kahit pagod mula duty, dumadaalaw siya para ipakitang gusto niyang maging bahagi ng pamilya. Sa mansyon ng Alcantara, may mga taong tahimik na nakakakita ng kabutihan ni Ilara. Si Manang Tindeng, ang matagal ng kasambahay, ay madalas niyang bigyan ng mainit na tsaa kapag nakikita siyang pagod. "Doktora, uminom muna kayo. Maputla na kayo." Sabi nito, "Salamat, Manang. Huwag niyo na po akong tawaging doktora rito. Ilara na lang." "Hindi, hiha. Doktora ka. Pinaghirapan mo yan." Si Kuya Olan, ang driver, ay minsang nagsabi habang hinahatid siya sa ospital, "Ma'am, pasensya na po kayo kay Donya. Matagal na pong ganyan ang ugali, pero hindi ibig sabihin tama siya." Maging si Mang Berino, ang hardinero, ay minsang nag-abot sa kanya ng isang pirasong gumamela habang naglalakad siya sa garden. "Para po sa inyo, Ma'am Ilara. Kayo lang po kasi ang bumabati sa amin dito na parang tao kami." Napangiti si Ilara, ngunit sa loob niya ay may kurot. Dahil sa bahay na iyon, mas ramdam niya ang pagtanggap ng mga empleyado kaysa sa sahiling pamilya ng asawa niya. Dumating ang ika-60 kaarawan ni Doña Vivencia. Malaki ang handaan, may catering, live string quartet, at mga bisitang puro kilala sa lipunan, mga negosyante, abogado, doktor, at may-ari ng lupa. Nandoon si Senyora Clavelina, kapatid ni Doña Vivencia, na kasing talas ng dila nito. Nandoon din si Attorney Nicanor Fulgado, pinsang abogado na laging may hawak na wine glass, at si Madam Ofrida, kapitbahay na mahilig magdala ng balita kahit walang humihingi. Abala si Ilara sa likod ng bahay, tinutulungan ng kitchen staff dahil nagkulang sila ng tao. "Ma'am Ilara, hindi niya na po kailangan tumulong," sabi ng isang batang waiter na si Milo. "Okay lang, mas mabilis kung tulong-tulong tayo," sagot niya. Nang lumabas siya sa main hall, narinig niya ang tawanan. Nakatayo sa tabi ni Doña Vivencia si Sabina Ledesma, ang dating nobya ni Renzon. Ganda, elegante, at sanay sa ganitong klasing pagtitipon. Hinawakan pa ni Doña Vivencia ang kamay nito na para bang ito ang tunay na manugang na ipinagmamalaki niya. "Sabina, hiha, ang tagal na kitang hindi nakita.
sabi ni Doña Vivencia ng malakas, sapat para marinig ng mga bisita. May kunsan talaga mga babaeng bagay ipagmalaki sa pamilya. May dating, may breeding, may pangalan. Tumahimik ang ilang bisita nang makita si Ilara sa gilig. Si Renzon ay papalapit pa lang mula sa parking area, walang kamalay-malay sa nangyayari. Napatingin si Sabina kay Ilara at ngumiti ng peke. "Hello, Ilara. You look busy." May hawak pang tray ng baso si Ilara. Hindi siya mukhang asawa ng anak ng may-ari. Sa paningin ng mga bisita, para siyang staff. Sumingit si Senyora Clavelina. "Ay, ikaw pala ang asawa ni Renzon. Akala ko, nurse ka rito." May ilang napatawa. Hindi sumagot agad si Ilara. Inilapag niya ng maayos ang tray sa mesa. Pinilit niyang maging kalmado. "Magandang gabi po," sabi niya. Tumingin si Doña Vivencia kanya. Malamig ang mga mata. "Ilara, pakitingnan naman sa kitchen kung handa na ang dessert. Baka mas bagay ka roon kaysa rito sa usapan ng mga bisita." Parang may tumusok sa dibdib ni Ilara. Narinig niya ang mahinang bulungan, ang pigil na tawa, ang kalansing ng baso. Sa puntong yun, gusto niyang lumaban. Gusto niyang sabihing hindi siya katulong, hindi siya palamuti, hindi siya babaeng pwedeng yurakan dahil lang hindi siya ipinanganak na mayaman. Ngunit pinili niyang tumalikod. Sa garden siya nagtungo. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa bintana ng mansyon ang tumatama sa mga halaman. Doon, sa tabi ng fountain, tahimik siyang umiyak. Hindi malakas, hindi humahagulgol. Parang sanay na ang luha niyang bumagsak ng walang ingay. Ilang sandali pa, narinig niya ang yabag ni Renzon. "Ilara?" Mabilis niyang pinunas ang muka. "Okay lang ako." "Hindi ka okay." Lumapit si Renzon. Kita ang pag-aalala sa muka. "Anong nangyari?" Ngumiti siya ng mapait. "Wala, napagod lang ako." "Sinaktan ka na naman ni Mama." Hindi siya sumagot. At ang katahimikan niya ang naging sagot. Napalunok si Renzon. "Kakausapin ko siya." Hinawakan ni Ilara ang braso niya. "Huwag na yun, kaarawan niya." "Pero asawa kita." "At ayokong ako ang maging dahilan para masira ang gabi." Tumingin si Renzon kay Ilara, puno ng guilt. "Ilara, bakit ang bait mo pa rin sa kanila?" Matagal siyang hindi sumagot. Tumingin siya sa loob ng bahay kung saan patuloy ang tawanan, musika at mga taong hindi alam kung gaano kasakit maging hindi tanggap. "Dahil mahal kita," mahina niyang sabi. "At dahil umaasa pa rin akong balang araw, makikita rin nila na tao ako. Hindi ako kahihiyan, hindi ako pagkakamali." Niyakap siya ni Renzon. Ngunit kahit nasa bisig siya ng asawa, alam ni Ilara na hindi sapat ang pagmamahal ng isang tao kung ang buong bahay na tinitirhan niya ay araw-araw siyang itinutulak palabas. Noong gabing iyon, habang pinipilit niyang patagin ang sarili, hindi pa niya alam na ang mga luhang pinunasan niya sa garden ang magiging unang patak ng mahabang unos na susubok sa kanyang pagkatao, pangarap at kakayahang magmahal kahit paulit-ulit siyang sinasaktan. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka ngayong nanonood. Dahil sa bawat oras na lumilipas, may isang taong tahimik na nagtitiis sa loob ng isang bahay na akala ng iba ay puno ng ginhawa, pero sa loob pala ay unti-unting kinakain ng sakit, pangmamaliit at mga salitang mas matalim pa sa kutsilyo. Mula nang nangyari ang kahihiyan sa kaarawan ni Doña Vivencia, may nagbago sa loob ni Ilara. Hindi iyon pagbabagong halata sa mukha dahil sa harap ng ibang tao ay nananatili siyang mahinahon, magalang at tahimik. Ngunit sa loob niya, may maliit na bitak na nagsimulang lumaki. Sa tuwing papasok siya sa mansyon ng mga Alcantara, hindi na niya nararamdaman ang dating pag-asang baka balang araw ay tanggapin din siya. Sa halip, para siyang pumapasok sa isang lugar na kailangan niyang paghandaan, tulad ng isang operating room na puno ng panganib. Kinabukasan matapos ang handaan, maaga pa lang ay bumaba na si Ilara sa osina.
Galing siya sa halos walang tulog na gabi pero pinilit pa rin niyang timplahan ng kape para kay Renzon bago ito pumasok sa trabaho. Nakita siya ni Manang Tinding na tahimik na naghihiwa ng pandesal. "Ma'am Ilara?" Mahinang tawag ng kasambahay. "Kayo na naman po? Ako na po dyan." "Okay lang, Manang. Gusto ko lang may maasikaso bago ako pumasok sa ospital." Napansin ni Manang Tinding ang bahagyang pamumula ng mata niya. Hindi na ito nagtanong, ngunit inilapit nito ang tasa ng salabat. "Inumin niyo po ito. Mabigat ang gabi kagabi." Natigilan si Ilara. Alam niyang nakita ng matanda ang nangyari sa sala. Alam niyang hindi lang siya ang nakarinig ng mga salitang itinapon sa kanya ni Doña Vivencia. "Sanay na po ako." Pilit ng ngiti niya. Umiling si Manang Tinding. "Hindi po dapat sanayan ng pananakit, ma'am. Kahit tahimik, sugat pa rin yan." Bago pa makasagot si Ilara, narinig nila ang yabag ni Doña Vivencia mula sa hallway. Nakasuot ito ng seda na robe, maayos ang buhok, at kahit bagong gising ay bitbit pa rin ang tindig na parang reyna ng bahay. "Ilara?" Malamig nitong tawag. "Opo, ma," sagot ni Ilara. "May bisita ako mamayang tanghali. I want lunch prepared properly, hindi yung simpleng pagkain na nakasanayan ninyo sa Lucena." Bahagyang natigilan si Ilara. "Ma, may duty po ako mamaya. May conference pa po ako sa ospital bago mag-rounds." Tinaasan siya ng kilay ni Doña Vivencia. "So kung kaya mong magpuyat para sa mga pasyenteng hindi mo naman kaano-ano, siguro kaya mo ring laanan ng oras para sa pamilyang pinasok mo." Napapikit sandali si Ilara. Ramdam niya ang pagod na sumisikip sa santido niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumaba si Renzon mula sa hagdan, bitbit ng folder ng proyekto. "Ma, may duty si Ilara. Huwag niyo na siyang utusan sa lunch. May staff naman tayo." Tumingin si Doña Vivencia sa anak na tila nasaktan. "So ngayon ako na ang masama dahil gusto kong matutong maging asawa ang asawa mo?" "Hindi po yun ang ibig kong sabihin." Lagi na lang hindi ang ibig mong sabihin, pero simula nang pinakasalan mo siya, parang ako na ang kailangang magpaalam sa sariling bahay. Tumahimik si Renzon, at ang katahimikang iyon ang lalo pang kumurot sa dibdib ni Ilara. Alam niyang mahal siya ng asawa niya, ngunit sa tuwing haharap ito sa sariling ina, parang bumabalik ito sa pagiging batang takot na wala ng pagmamahal. Sa ospital, sinubukan ni Ilara na ibaon sa trabaho ang lahat. Nagsimula na siyang mag-training para sa cardiothoracic surgery, isang larangang hindi basta pinapasok ng kahit sinong doktor. Mahaba ang oras, mabigat ang responsibilidad, at bawat pagkakamali ay maaaring katumbas ng buhay. "Doc Ilara, hindi ka ba uuwi?" Tanong ni Dr. Sefrina Luwalhati, anesthesiologist na naging malapit niyang kaibigan. Nasa lounge si Ilara, nakahawak ng kape na malamig na. "May babasahin pa ako bukas," sagot niya. "Babasahin o tinatakasan mo lang ang bahay niyo?" Napatingin si Ilara sa kanya. Hindi nagbiro si Sefrina. Umupo ito sa tabi niya at marahang sinabi, "Naririnig ko ang mga chismis, Ila. Alam kong hindi madali ang pamilyang pinasok mo. Hindi ko gustong pag-usapan. Hindi mo kailangang ikwento lahat, pero kailangan mong malaman na hindi kabawasan sa pagiging mabuting manugang ang protektahan ng sarili mo." Napangiti si Ilara, pero malungkot. "Minsan iniisip ko, baka kulang pa ang ginagawa ko, baka kailangan ko pang intindihin. Hindi ka gamot sa sama ng ugali ng ibang tao. Doktor ka, oo, pero hindi lahat ng sugat ikaw ang dapat maghilom." Umuwi si Ilara ng gabing iyon na dala ang mga salitang iyon, ngunit pagpasok niya sa mansyon, agad niyang naramdaman na may panibagong tensyon. Nasa sala si Doña Vivencia, kasama si Brienne at si Sabina Ledesma. May hawak silang wine glass at parang matagal na siyang hinihintay. "Ayan na pala ang busy na doktora," nakamiting sabi ni Brienne. "Akala namin sa ospital ka na nakatira." "Ilang oras lang po akong na-late," mahinahong sagot ni Ilara. Tumayo si Sabina, suot ang mamahaling damit na bagay sa malalaking bahay at mamahaling ilaw.
Ilara, wag mo kaming masamain. Nag-uusap lang kami ni Tita Vivencia kay Renzon. Alam mo naman, we grew up together. I know him very well. Good for you. Maikli ngunit mahinahon sagot ni Ilara. Sumingit si Doña Vivencia. Dapat matuto kang makisama kay Sabina. Hindi porket dating nobya siya ni Renzon, kaaway ho na. Wala naman po akong sinabing ganun. Pero halata sa mukha mo. Noong gabing iyon, unang naramdaman ni Ilara na hindi lang pangmamaliit ang kalaban niya. May mga taong sadyang gumagawa ng paraan para ipakitang hindi siya bagay sa lugar na iyon. Si Brienne na matagal nang naiinggit sa atensyong ibinibigay ni Renzon sa asawa ay palihim na nakipag-ugnayan kay Sabina. Para kay Brienne, si Ilara ay banta. Hindi dahil masama si Ilara, kundi dahil kaya nitong ipakita kay Renzon na may buhay sa labas ng kontrol ng kanilang ina. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. May mga litrato si Renzon at Sabina na kumalat sa maliit na social circle ng Alcantara. Sa larawan, magkatabi silang nakaupo sa isang cafe, nakangiti si Sabina habang may hawak na kamay ni Renzon. Hindi alam ng mga nakakita na business meeting iyon at bigla lang hinawak ni Sabina ang kamay ni Renzon nang kunwari ay nadulas ang tasa. Kinuhanan pala iyon ng kasabwat ni Brienne. Isang gabi, iniyawat ng Madam Oprida ang cellphone kay Ilara habang nasa charity dinner sila. Naku Hija, kunwari ay naaawang sabi nito, siguro dapat alam mo ito, mahirap na ang huli sa balita. Nakita ni Ilara ang larawan. Nanlamig ang mga daliri niya. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya kay Renzon na nasa kabilang dulo ng hall, kausap ng ilang engineers. Gusto niyang lapitan ito pero pinigilan niya ang sarili. Hindi siya gagawa ng esena sa harap ng mga taong naghihintay lang na makita siyang masila. Pag-uwi nila, doon siya nagsalita. Totoo ba ito? Tanong ni Ilara. Inilapag ang cellphone sa mesa. Tinignan ni Renzo ng larawan at agad na napailing. Hindi. Ilara, hindi ganyan ang nangyari. Then explain. Nag-meeting kami tungkol sa old property project. Bigla lang hinawak ni Sabina ang kamay ko dahil may natapong kape. That's all. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magkikita kayo? Natigilan si Renzon. Akala ko hindi importante. Hindi importante? Napatawa si Ilara ng mapait. Renzon, alam mong ginagamit siya ng mama mo para ipamukha sa akin na hindi ako sapat. Alam mong ipinapahiya siya ako sa harap ng babaeng iyan, tapos sasabihin mong hindi importante? I'm sorry, hindi ko inisip. Yun ang problema. Madalas, hindi mo inisip hanggang ako na ang nasasaktan. Gusto ni Renzo na yakapin siya, pero umatras si Ilara. Pagod ako, sabi niya. May surgery pa ako bukas. Mula noon, may lamat na rin pumasok sa pagitan nilang mag-asawa. Hindi na sila madalas mag-away ng malakas, ngunit may mga katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. Si Renzon ay nagsisikap bumawi, ngunit tuwing haharap siya sa kanyang ina, bumabalik ang kanyang dating kahinaan. Si Ilara naman ay lalong nagpakalunod sa trabaho. Sa ospital, mas lalo siyang hinasa ni Dr. Basilio Carantes, isang senior surgeon na kilala sa pagiging istrikto. Dr. Magsino, sabi niya isang umaga habang nagre-review sila ng case, ang kamay mo ay matimbay, ngumit ang mga mata mo ay pagod. Ang surgery hindi lang talino, kailangan buo ka. Opo sir, may dinadala ka bang problema? Sandali siyang natahimik. Wala po akong hindi kayang dalhin. Tinignan siya ni Dr. Carantes. Hindi iyan ang tanong ko. Hindi sumagot si Ilara. Ngunit mula noon, mas lalong naging matindi ang determinasyon niya. Sa bawat pangmamaliit sa bahay, may katumbas siyang dagdag na oras sa pag-aaral. Sa bawat tingin ni Doña Vivencia na parang wala siyang halaga, may panibagong pasyente siyang sinusubukang iligtas. Hanggang sa dumating ang gabing tuluyang babasag sa natitirang pag-asa niya. Mainit ang pagtatalo sa mansyon.
Nalaman ni Renzo na may balak si Brian at Doña Vivencia na ibenta ang isang lumang lupain sa Quezon. Lupang matagal nang gustong gawing community clinic ni Renzo bilang alaala sa mga proyektong sinimuyan niya noon. Hindi pwedeng ibenta yan ng hindi pinag-uusapan. Mariing sabi ni Renzo, pera ng pamilyang nakatali roon. Sagot ni Doña Vivencia, hindi charity ang negosyo natin. Pero ipinangako natin sa barangay na, pangako? Putol ni Brian, Kuya, hindi tayo yayaman sa pangako sa mahihirap. Nasa gilid si Ilara, tahimik na nakikinig. Ayaw sana niyang makialam, ngunit nang narinig niya ang salitang mahihirap na tila dumi sa dila ni Brian, hindi na niya napigilan. Hindi po kawalan ng tumulong, mahinahong sabi niya. Lalo na kung may kakayahan naman. Tumingin si Doña Vivencia sa kanya. Nanlilisik ang mata. Hindi ikaw ang kausap dito. Ma, tama si Ilara, sabi ni Renzon. Napahawak si Doña Vivencia sa dibdib niya. Ngunit noong una ay inakala ng lahat na bahagi lamang iyon ng galit niya. Ayan na naman, sabi nito, humihingal. Simulang dumating ang babaeng yan, pati anak ko tinuturuan akong kontrahin. Ma, umupo muna kayo. Nag-aalalang sabi ni Renzon. Biglang namutla si Doña Vivencia. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Pagkatapos ay napaluhod. Nagkagulo ang lahat. Ma! Sigaw ni Brian. Mabilis na lumapit si Ilara. Hindi na niya inisip ang mga sinabi sa kanya. Doktor siya. May taong nasa panganib sa harap niya. Manang Tinding, tumawag po kayo mga ambulansya. Sigaw ni Ilara. Kuya Olan, kunin niyo yung BP monitor kung meron. Hinawakan ni Ilara ang pulso ni Doña Vivencia. Ma, naririnig niyo po ako? Saan po masakit? Ngunit sa gitna ng hirap sa paghinga, itinulak ni Doña Vivencia ang kamay niya. Huwag! Hingal nito. Huwag mo akong hawakan. Ma, kailangan ko po kayong tingnan. Kahit mamapay ako, nanginginig mulit puno pa rin ng galit sabi ni Doña Vivencia. Hindi ako hihinging ng tulong sa'yo. Parang tumigil ang buong paligid. Natulala si Ilara. Nasa harap niya ang isang babaeng nangangailangan ng tulong, ngulit ang sakit ng mga salitang iyon ay parang binuhusan siya ng elo. Kahit si Brian ay hindi agad nakapagsalita. Si Renzon na nakatayo sa likod ni Ilara ay namutla sa narinig. Ma! Hinahong sabi niya, pero hindi na sumagot si Doña Vivencia. Dinala siya ng ambulansya makalipas ang ilang minuto. Bago maisara ang pinto, nakita ni Renzon si Ilara sa driveway. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na ilaw, hawak pa rin ang stethoscope, ngunit parang siyang nawalan ng tibok. Gumaling samantala si Doña Vivencia matapos maobserbahan sa ospital. Hindi pa iyon ang pinakamatinding atake, ngunit malinaw na may seryoso siyang kondisyon. Gayunpaman, pagbalik sa bahay, imbes na magpasalamat, ipinagkalat pa niya na nagdrama lang daw si Ilara para mukhang bayani. Gusto lang niyang ipamukha sa atin na kailangan natin siya, sabi ni Doña Vivencia kay Señora Clavelina habang nasa beranda. Narinig iyon ni Ilara mula sa hallway. Wala na siyang luha. Nauubos na yata. Kaidab-gabihin, hinarap niya si Renzon sa kwarto nila. Nasa kama ang maleta niyang maliit, maayos nang nakatiklop ang ilang damit at medical books. Ilara! Nanginginig ang boses ni Renzon. Ano to? Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Sa dormitory ng ospital. Mas malapit sa training. Mas tahimik. Dahil kay Mama? Tumingin siya sa asawa. Dahil sa lahat. Dahil sa kanya. Dahil kay Brian. Dahil sa mga taong paulit-ulit akong sinasaktan. At dahil sa iyo, Renzon. Napaatras siya na parang sinampal. Sa akin? Oo. Dahil mahal mo ako pero hinahayaan mong araw-araw akong durugin. Pinagtatanggol mo ko kapag sobra na, pero pagkatapos nun, babalik ulit tayo sa dati. Ako ang iintindi, ako ang tatahimik, ako ang magpapakumbaba. Ilara, ayusin natin to. Hindi ko sinasabing tapos na tayo, mahinahong sabi niya. Ngunit kung mananatili ako dito, mauubos ako. At ayaw kong dumating ang araw na pati sarili ko hindi ko na mailigtas. Lumapit si Renzon, may luhang nagbabanta sa mata. Mahal kita. Mahal din kita, sagot ni Ilara. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang lakas na tumayo sa tabi ko. Kinuha niya ang maleta. Pagbukas niya ng pinto, naandoon si Manang Tinding. Halatang kanina pang umiiyak. Ma'am Ilara. Niyakap niya si Ilara.
Salamat po sa kabaitan ninyo, Manang. Si Kuya Olan ang naghatid sa kanya sa ospital ng gabing iyon. Tahimik ang biyahe. Sa labas ng bintana, sunod-sunod ang ilaw sa kalsada, parang mga alaalang mabilis na dumaraan. Pagdating sa dormitoryo ng ospital, huminga ng malalim si Ilara. Maliit ang kwarto, may isang kama, isang mesa, at maliit na aparador. Malayo sa mansyon, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang may katahimikan. Inilapag niya ang stethoscope sa mesa. Sa tabi nito, inilagay niya ang lumang litrato ng kanyang ama na si Mang Presi. "Tay," bulon niya habang pinupunasan ng mata. "Itutuloy ko pa rin. Kahit masakit. Kahit mag-isa." Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa ospital. Walang engrandeng deklarasyon, walang naghihintay na palakpakan. Ngulit sa tahimik na pasilyo, habang suot niya ang puting coat at bitbit ng bigat na mga sugat na hindi nakikita, nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Ilara. Ang yugto kung saan hindi na siya lalaban para tanggapin ng mga taong ayaw sa kanya, kundi lalaban para maging babaeng minsang pinangarap niyang maging. Isang doktor na kayang magligtas ng buhay, kahit ang sarili niyang puso ay kailangan munang hilumin. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan, sa pinakatahimik na oras ng gabi, doon nagsisimulang bumangon ang isang taong akala ng lahat ay tuluyan ng nadurog. Pero ang totoo, doon pa lang siya natututong tumayo nang hindi na kailangan ang kamay ng mga taong minsang nagtulak sa kanya pababa. Mula nung lumipat si Ilara sa maliit na dormitoryo ng ospital, nagbago ang takbo ng buhay niya. Wala na ang malalaking pinto ng mansyon, wala na ang malamig na tingin ni Doña Vivencia tuwing uuwi siya, wala na ang mga manunuring salita ni Brian sa hapag ng kainan. Ang meron na lang ay isang makitid na kwarto, isang kama na minsan ay mas malamig pa kaysa sahig ng operating room, at isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang litrato ng kanyang yumaong ama na si Mang Presi. Tuwing madaling araw, bago siya pumasok sa rounds, tinitignan niya ang larawang iyon. "Tay," bulong niya isang umaga habang inaayos ang buhok sa salamin. "Hindi ko alam kung tama ba ang lahat ng desisyon ko, pero susubukan kong hindi sumuko." Sa labas ng dormitoryo, maririnig ang yabag ng mga nurse, tunog ng gulong ng stretcher, at mahihinang tawag mula sa emergency room. Ang ospital ang naging bagong mundo ni Ilara. Doon siya umiiyak ng pahilim, doon siya kumakain ng malamig na kanin sa paper cup kapag walang oras, at doon din niya unti-unting binuo ang sarili niyang nawasak sa loob ng bahay ng Alcantara. Sa unang mga buwan, madalas siyang tawagan ni Renzon. Minsan sinasagot niya. Minsan hinahayaan niyang tumunog hanggang tumigil. Hindi dahil hindi na niya mahal ang asawa, kundi dahil alam niyang kapag narinig niya ang boses nito habang sariwa pa ang sugat, baka bumalik na naman siya sa dating siklo. Papatawarin, tatahimik, magtitiis, at muling masasaktan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa doctor's lounge, tumawag si Renzon. Tinitigan niya ang pangalan sa screen. Ilang saglit bago niya sinagot. "Hello?" Hinina niyang sabi. "Ilara," sagot ni Renzon. Halata sa boses nito ang pagod. "Kumain ka na ba?" Napapikit siya. Ang simpleng tanong ay halos magpaluha sa kanya. "Oo." "Hindi ka marunong magsinungaling. Kapag sinasabi mong oo ng mabilis, ibig sabihin hindi pa." Napangiti siya ng bahagya, pero agad ding nawala. "May rounds pa ako. Pwede ba kitang makita?" Matagal siyang natahimik. Sa kabilang linya, narinig niya ang hininga ni Renzon. Mabigat, nag-aabang. "Hindi pa ngayon," sagot niya. "Ilara, nag-aayos na ako. Kinausap ko si Mama, kinausap ko si Brian. Sinabi kong mali sila." Pagkatapos ng ilang taon, Renzon? Tumahimik ito. Hindi galit ang boses ni Ilara, pero mas masakit iyon kaysa sigaw. "Hindi ko kailangang marinig na mali sila. Matagal ko nang alam yun. Ang kailangan ko noon, tumayo ka sa tabi ko habang nangyayari pa lang."
Alam ko, mahinang sabi nito. At araw-araw kong pinagsisisihan. Kung totoo yan, ayusin mo muna ang sarili mo. Huwag mo akong habulin dahil guilty ka. Hanapin mo ako kapag kaya mo na akong mahalin nang hindi mo kailangang humingi ng permiso ng takot mo. Ibinaba niya ang tawag at doon lang siya umiyak. Tahimik. Sandali lang. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mukha at bumalik sa trabaho. Lumipas ang mga taon na parang piniga ang buong pagkatao ni Ilara. Naging mas mahigpit ang training niya under Dr. Basilio Carantes. Walang araw na madali. Kung minsan ay nagsisimula siya bago sumikat ang araw at natatapos kinabukasan. May mga operasyong matagumpay, may mga pasyenteng hindi kinaya, at may mga gabi na nakatitig lang siya sa kisame. Iniisip kung tama bang pinili niya ang landas na puno ng pagkawala. Isang umaga, matapos isang komplikadang operasyon, nakita siya ni Dr. Carantes na mag-isa sa koridor. Hindi siya umiiyak, pero halatang ubos na ubos. Dr. Magsino. Tawag nito, "Opo, sir? Alam mo kung bakit kita laging pinapagalitan? Dahil marami pa po akong kailangang matutunan." "Hindi," sagot ng matandang surgeon. "Dahil nakikita kong may dala kang apoy. Pero kung hindi mo matututunang kontrolin yan, ikaw ang susunugin." Napayuko si Ilara. "Gusto mong maging magaling dahil may pinapatunayan ka. Pero darating ang panahon na kailangan mong maging magaling hindi dahil may nang maliit sa'yo, kundi dahil may buhay na aasa sa kamay mo. Doon magsisimula ang tunay mong pagiging surgeon." Ang mga salitang iyon ang tumatak sa kanya. Mula noon, hindi na lang niya ginamit ang sakit bilang gasolina. Ginamit niya rin ito bilang aral. Natuto siyang huminga bago magdesisyon. Natuto siyang magtiwala sa team. Natuto siyang tanggapin na kahit pinakamagaling na doktor, hindi hawak ang lahat. Dumating ang pagkakataong inalok siya ng scholarship sa Singapore para sa Advanced Cardiovascular Surgery. Nang una nag-alinlangan siya, malayo iyon, ibang bansa, bagong mundo. Ngunit nang kausapin niya si Nanay Solang sa telepono, iyon ang unang nagsabi sa kanya na tumuloy. "Anak," sabi ng ina, "kung ang pangarap mo ay nasa kabilang dagat, tatawid ka. Hindi ka namin pinalaki para manatili sa lugar na sinasaktan ka. Paano kayo ni Jomar? Nandito lang kami. At huwag kang mag-alala sa kapatid mo. Marunong na yang magluto ng kanin kahit minsan tutong." Napatawa si Ilara habang umiiyak. "Nay!" "Ilara, anak," seryosong sabi ni Nanay Solang, "hindi ka iniwan ng buhay. Inilalayo ka lang sa mga taong hindi marunong makita ng halaga mo." Kaya tumuloy si Ilara. Sa Singapore, lalo siyang nahasa. Doon niya unang nahawakan ng mga kasong dati ay binabasa niya lang sa medical journals. Doon niya natutunan ang mga teknik sa high-risk vascular reconstruction. Doon niya nakilala ang ibang doktor mula sa iba't ibang bansa. At doon niya napatunayang kaya niyang makipagsabayan kahit galing siya sa isang maliit na bahay sa Lucena. Ngunit hindi rin naging madali roon. May mga senior doctor na minamaliit siya dahil babae siya, dahil Filipino siya, dahil tahimik siya. Isang consultant ang minsang nagsabi sa kanya, "You're too soft-spoken for this field." Tumingin lamang si Ilara rito at sumagot, "My hands don't need to shout." Mula noon, hindi na siya basta minamaliit. Matapos ang Singapore, nakakuha pa siya ng fellowship sa Germany, kung saan lalo niyang pinag-aralan ang komplikadong operasyon sa puso at malalaking ugat. Sa namig ng bansang iyon, maraming gabing naiisip niya ang Pilipinas, ang ina, ang kapatid, at kahit si Renzon. May mga sulat itong ipinapadala sa email, hindi mahahaba, hindi mapilit, minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa mga proyektong ginagawa niya sa mga probinsya, minsan simpleng sana ligtas ka palagi. Hindi palaging sumasagot si Ilara, pero binabasa niya ang lahat. Samantala sa Pilipinas, unti-unting nagbabago ang mundo ng mga Alcantara. Ang pamilyang dating tingala sa lipunan ay nagsimulang pag-usapan sa mga bulungan. Ang Alcantara Medical Center na isang minsang ipinagmamalaki ni Doña Vivencia ay nalulubog sa utang dahil sa maling pamamahala. Si Brienne, na pinanimulaan ng ina sa maraming desisyon, ay palihiming palang naglalabas ng pera mula sa foundation para sa mga luho at peking investments.
Si Attorney Nicanor Fuldado naman ay gumamit ng peking papeles upang maibenta ang ilang lupain ng walang tamang approval. Hindi agad nalaman ni Doña Vivencia ang lahat. Sanay siyang maniwala sa mga taong kapareho niya ng tingin sa mundo. Mga taong may magandang damit, kilalang apelido at marunong magsalita sa harap ng mayayaman. Ngunit ang mga taong iyon pala ang unti-unting kumakain sa pundasyon ng pamilyang pinakakaingatan niya. Si Sabina Ledesma, matapos makakuha ng business favors mula kay Brienne, ay bigla na lang lumayo. Nang magkaroon ng problema sa bayarin ng hospital, hindi na ito sumasagot sa tawag. "Sabina's busy," sabi ng assistant nito. Napahigpit ng hawak ni Doña Vivencia ang cellphone. "Sabihin mo kay Sabina, Vivencia Alcantara ito." Ngunit kahit ang pangalan niya na dati ay kayang magpabukas ng pinto, ay unti-unti nang nawawalan ng bigat. Sa kabilang banda, si Renzon ay hindi na nakatira sa mansyon. Matapos umalis si Ilara, siya rin ay umalis, hindi dahil galit lang sa ina, kundi dahil sa unang pagkakataon ay gusto niyang matutong mabuhay ng hindi nakatali sa kontrol nito. Tinanggap niya ang trabaho sa mga provincial housing projects. Doon hindi siya tinatawag na sir dahil anak siya ng Alcantara, kundi dahil siya mismo ang humahawak ng plano. Nakikipag-usap sa foreman at lumulusong sa putik kapag umuulan. Sa isang baryo sa Bicol, nakilala niya si Kapitana Lirazel, isang babaeng may matapang na boses at laging may hawak na listahan ng mga pamilyang nangangailangan ng bahay. "Engineer Alcantara," sabi minsan makita siyang nakatayo sa gilid habang binubuhat ng mga trabahador ang hollow blocks. "Kung gusto mong maintindihan ang proyekto, huwag kang sa lilim tumayo. Dito ka sa init." Napangiti si Renzon. "Diretso ka magsalita, Kapitana. Wala akong oras magpaligoy-ligoy. May mga pamilyang mababasa kapag hindi natapos ang bubo bago umulan." Doon niya rin nakilala si Tatay Abdon, isang karpinterong nawalan ng bahay sa bagyo pero laging may baong biro. "Engineer," sabi ni Tatay Abdon habang nagmamartilyo, "ang bahay hindi lang pader, dapat may respeto sa loob. Kung wala noon, kahit mansyon, parang kulungan." Natigilan si Renzon, parang tinamaan siya sa dibdib. Naalala niya si Ilara sa mansyon, tahimik na umiiyak sa garden. Naalala niya kung paano nitong pinilit maging mabuting manugang kahit araw-araw itong hindi pinapahalagahan. At doon niya naintindihan na ang pagkukulang niya ay hindi lang katahimikan, isa iyong uri ng pagtalikod. Makalipas ang 5 taon, bumalik si Ilara sa Pilipinas bilang isa sa pinakakilalang cardiovascular surgeons ng bansa. Hindi siya maingay sa social media, hindi mahilig sa interview, ngunit kilala siya sa mga ospital dahil tinatanggap niya ang mga kasong tinatanggihan na ng iba. May mga batang may butas sa puso, mga amang nanganganib mawalan ng buhay dahil sa aneurysm, at mga matatandang halos wala ng pag-asa na nabibigyan niya ng pangalawang pagkakataon. Sa isang medical outreach sa Bicol, hindi inaasahang muling nagtagpo ang landas nila ni Renzon. Abala si Ilara sa pagche-check ng mga pasyente nang marinig niya ang pamilyar na boses sa likod. "Doc, saan po ilalagay ang bagong examination tables?" Napalingon siya. "Si Renzon." Mas maiting na ang balat nito dahil sa araw, mas simple ang suot at wala na ang dating itsura ng lalaking laging galing sa maayos na opisina. Ngulit sa mga mata nito, may ibang lalim. Natigilan silang dalawa. "Ilara?" mahina niyang sabi. "Renzon?" sagot niya. Walang yakapan, walang iyakan, taning katahimikan lang na punong-puno ng 5 taong hindi nasabi. Si Kapitana Lirazel ang bumasag sa awkward na sandali. "Magkakilala kayo?" Bahagyang ngumiti si Ilara. "Oo, matagal na." Nang natapos ang outreach, naglakad sila sa gilid ng bagong rural clinic na halos tapos na. Sa di kalayuan, tumatawa ang mga batang nabigyan ng libreng gamot. Humahangin ng malamig at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi na parang sugat ang katahimikan nila. "Proud ako sa iyo," sabi ni Renzon. Tumingin si Ilara sa kanya. "Salamat. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong sabihin to pero sorry. Hindi yung sorry na panglahatan.
Sorry sa gabing iniwan kitang umiyak sa garden. Sorry sa mga hapunang hayaan kong maliitin ka. Sorry sa tuwing mas pinili kong manahimik dahil mas madali iyon kaysa labanan ng sarili kong ina. Tahimik si Ilara, hindi siya agad sumagot. Hindi kita pinapatawad para gumaan ang loob mo, sabi niya sa wakas. Pero naririnig ko ang sinasabi mo. Tumanggo si Renzon. Iyon lang muna ang kaya kong hingin. Hindi nila inayos ang lahat sa isang araw, hindi rin sila nagbalikan agad. Ngunit mula noon, nagsimula silang mag-usap muli. Paunti-unti, maingat, parang dalawang taong natutong huwag-hawakan ng sugat ng biglaan. Habang may tahimik na pagbabagong nagaganap pagitan nila, nagsimula namang lumala ang kondisyon ni Doña Vivencia. Nang una, simpleng hilo lang, sinasabi niyang dahil lang sa init. Pagkatapos ay pananakit ng dibdib tuwing aakyat sa hagdan. May mga gabing hindi siya makahinga ng maayos, ngunit ayaw niyang ipaalam sa iba. Madam, nag-aalalang sabi ni Manang Tinding isang umaga. Magpa-check up na po kayo, hindi na po normal yan. Tumigil ka, Tinding, iritableng sagot ni Doña Vivencia. Hindi ako mahina. Hindi naman po kahinaan ang magpagamot. Tinignan siya ng masama ni Doña Vivencia. Simula kailan ka natutong sumagot? Nayuko si Manang Tinding, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa mukha niya. Isang umaga, habang pababa si Doña Vivencia sa hagdan, bigla siyang napahawak sa dibdib. Umikot ang paningin niya. Narinig niya ang tawag ni Manang Tinding, ang tunog ng nabasag na baso, at pagkatapos ay kadiliman. Madam! Madam Vivencia! Sigaw ni Manang Tinding. Si Kuya Ola nang tumulong magbuhat sa kanya papunta sa sasakyan. Nanginginig ang kamay ni Manang Tinding habang tinatawag si Renzon. Sir Renzon, umuwi na po kayo. Si Madam, bumagsak po sa hagdan. Dinala si Doña Vivencia sa Alcantara Medical Center. Doon lumabas sa unang pagsusuri na hindi ordinaryong sakit ang dinadala niya. May kumplikado siyang problema sa puso at malaking ugat na matagal nang lumalala. Kailangan ng espesyalistang hindi lang galing kundi sanay sa kasong delikado at hirira. Sa hallway ng ospital, nakatayo si Renzon habang hawak ang resulta ng pagsusuri. Maputla si Brienne sa tabi niya. Si Doña Vivencia, ang babaeng dating walang kinatatakutan, ay nasa ICU ngayon, nakakabit sa mga makina. Lumapit si Dr. Edric Villamonte, Medical Director ng ospital. Engineer Alcantara, seryoso niyang sabi, kailangan nating maghanap ng surgeon na may eksperyensa sa ganitong klase ng vascular at cardiac complication. Hindi ito simpleng operasyon. May kilala ba kayo? Tanong ni Renzon, kahit sa puso niya ay alam na niya ang sagot. Tumingin si Dr. Edric sa hawak na chart. May isa, pero hindi ko alam kung papayag siya. Hindi na nagtanong si Renzon. Sa bigat ng katahimikan, isang pangalan lang ang pare-pareho nilang naisip, Ilara Magsino. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood na yon. Dahil sa puntong ito ng ating kwento, makikita natin na minsan ang taong buong tapang nating itinaboy noon, siya pala ang taong hahanapin natin kapag ang buhay na mismo ang nasa bingit ng pagkawala. Nakatayo si Renzon sa hallway ng Alcantara Medical Center habang hawak ang resulta ng pagsusuri ng kanyang ina. Ilang minuto na siyang nakatitig sa papel pero parang hindi niya mabasa ang mga salitang nakasulat doon. Ang dating matatag na si Doña Vivencia Alcantara, ang babaeng kayang patahimikin ang isang buong silid sa isang tingin lamang, ay ngayon ay nakahiga sa ICU. Nakakabit sa makina, mahina ang paghiga, at hindi sigurado kung aabot pa sa susunod na umaga kung hindi agad maaadapan. Sa kabilang dulo ng hallway, nakaupo si Brienne. Wala nang dating porma nitong palaging puno ng yabang. Hindi na rin maayos ang pagkakatali ng buhok niya. Hawak niyang cellphone, paulit-ulit na tinatawagan si Sabina Ledesma, ngunit hindi sinasagot. Si Attorney Nicanor Fulgado naman ay hindi na makita. Mula nang kumalat ang balitang nalalagay sa alanganin ang pondo ng ospital at ang ilang dokumento ng lupa, bigla itong naglahong parang bula. Hindi sumasagot si Sabina. Nanginginig na sabi ni Brienne, "Kuya, baka may kilala siyang doktor sa abroad. Baka matulungan niya tayo."
Tumingin si Renzon sa kapatid. Hindi galit ang mukha niya pero pagod na pagod. Brian, tigilan mo na. Sa buong buhay natin, pinili nating pakinggan ng mga taong magaling magsalita pero walang tunay na malasakit. Tingnan mo kung saan tayo napunta. Hindi ito ang oras para sisihin ako, sagot ni Brian, nangingilid ang luha. Hindi kita sinisisi ngayon, pero kailangan mong tanggapin na wala na tayong mapagtataguan. Lumapit si Dr. Edric Villamonte, ang Medical Director ng Alcantara Medical Center. May edad na ito, may salamin at halatang sanay makipag-usap sa mga pamilyang nasa gitna ng krisis. Ngulit sa pagkakataong iyon, maging siya ay hindi maitago ang bigat ng sitwasyon. Engineer Alcantara, kakausapin ko kayo ng diretso. Ang kondisyon ng mother ninyo ay komplikado. May problema siya sa puso at may malaking bahagi ng ugat na delikadong pumutok kung hindi maooperahan. Hindi ito simpleng bypass. Hindi ito basta kayang hawakan ng regular cardiac team. May chance pa po ba? Tanong ni Renzon. Huminga ng malalim si Dr. Edric. Meron, pero kailangan natin ng surgeon na sanay sa ganitong klase ng operasyon, yung may experience sa complex vascular reconstruction at high-risk cardiac surgery. Kung maghihintay tayo ng matagal, lalong bababa ang chance niya. Sabihin niyo na po ang pangalan. Mahina ngulit malinaw na sabi ni Renzon. Sandaling tumingin si Dr. Edric sa kanya. Parang alam nitong mabigat ang pangalan na bibitawan niya. Dr. Ilara Magsino. Sa pagbanggit ng pangalan ni Ilara, parang may malamig na hangin na dumaan sa buong hallway. Si Brian ay napatingin agad kay Renzon. Hindi siya nagsalita. Alam nilang dalawa kung ano ang kahulugan noon. Hindi lang basta paghahanap ng doktor ang gagawin nila. Kailangan lumapit sila sa babaeng minsang pinahiya, itinulak at tinanggihan ng sariling pamilya nila. Siya nalan ba talaga? Tanong ni Brian, halos pabulong. Napatingin sa kanya si Renzon. Siya ang pinakamahusay. Pero, kuya, ano? Putol ni Renzon. Nahihiya ka? Dapat lang. Ako rin. Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Brian. Nang gabing iyon, hindi agad tinawag ni Renzon si Ilara. Ilang beses niyang kinuha ang cellphone, ilang beses ding ibinaba. Hindi dahil ayaw niyang humingi ng tulong, kundi dahil alam niyang ang bawat ring ng tawag na iyon ay magbabalik ng lahat ng sugat na ginawa ng pamilya niya. Sa isip niya, nakita niya uli si Ilara sa garden noong kaarawan ng kanyang ina. Pinipigil ang luha habang suot ang dignidad na hindi nagawang agawin ng pangmamaliit. Nakita niya rin ang gabing umalis ito sa mansyon, bitbit ang maliit na maleta at ang sakit na matagal niyang hindi naprotektahan. Sa huli, hindi niya tinawag, pinuntahan niya. Madaling araw nang makarating si Renzon sa National Heart Institute kung saan nagtatrabaho si Ilara. Sa rabi pa lamang, ramdam na niya ang ibang klaseng mundo na ginagalawan niya ngayon. May mga doktor na mabilis maglakad, may mga nurse na may hawak na chart, may mga pamilyang nagdarasal sa gilid, at may mga pasyenteng umaasa sa susunod na tawag ng doktor. Nagtanong siya sa information desk. Hinahanap ko po si Dr. Ilara Magsino. Tiningnan siya ng nurse. May operasyon po si Dr. Magsino. Katatapos lang po yata ng isang emergency case. Sino po sila? Renzon Alcantara. Sandaling tumigil ang nurse. Tila pamilyar ang apelido, ngunit hindi na nagtanong. Pakiupo na lang po, sasabihin ko ang assistant niya. Mahigit 1 oras siyang naghintay. Hindi siya nainip. Sa totoo lang, pakiramdam niya kulang pa ang 1 oras para sa mga taong ilang taon niyang hinayaang maghintay ng hustisya. Nang lumabas si Ilara mula sa koridor, suot pa rin niya ang surgical cap, nakasabit sa leeg ang mask at kita sa muka ang pagod na hindi kayang itago ng kahit anong tapang. Pero iba ang tindig niya. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa harap ng biyenan. Hindi na siya ang tahimik na nanliliit sa mansyon. Siya ngayon ay isang doktor na hinahanap ng buong ospital kapag ang kaso ay halos wala ng pag-asa. Napatigil siya nang makita si Renzon. Ilara. Mahina niyang sabi. Ilara, sagot niya. Walang lambing sa boses pero wala ring galit na sumabog. Kontrolado, profesional, maingat. Pwede ba tayo mag-usap? Tumingin si Ilara sa relo na nasa pader. May 15 minutes ako bago rounds.
Dinala niya ito sa maliit na consultation room. Pagkasara ng pinto, ilang segundo silang parehong tahimik. Si Renzo nang unang nagsalita. Si Mama, nasa ICU. Hindi gumalaw ang mukha ni Ilara, ngunit sa loob niya parang may lumang pinto na muling bumukas. Narinig niya sa alaala ang boses ni Doña Vivencia. Kahit mamatay ako, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Ano ang diagnosis? Tanong ni Ilara. Hindi bilang asawa, hindi bilang manugang, kundi bilang doktor. Inabot ni Renzo ng folder. Kinuha iyon ni Ilara at binasa ng mabilis ngunit maingat. Habang binabasa niya ang findings, unti-unting naging seryoso ang mukha niya. Hindi niya gustong aminin pero delikado nga ang lagay ni Doña Vivencia. Anong diagnosis? Matagal na ba siyang may symptoms? Tanong niya. Oo, pero ayaw niyang magpatingin. Nahihilo raw siya, sumasakit ang dibdib, mabilis mapagod. Itinago niya. Tipikal, mahinang sabi. Hindi galit kundi halos pagod. Napalunok si Renzon. Ilara, alam kong wala akong karapatang humingi nito. Alam kong napakalaking bagay ng hinihingi ko pagkatapos ng lahat. Tumingin siya sa kanya. Hindi ako pupunta rito para pilitin ka, patuloy ni Renzon. Kung tumanggi ka, maiintindihan ko. Pero anak ako, at takot akong mawala ang nanay ko kahit marami siyang pagkakamali. Takot akong dumating sa punto nang wala na akong pwedeng gawin. Tahimik si Ilara. Matagal niyang tinitigan ang medical records. Sa isip niya, naglalaban ang dalawang bahagi ng pagkatao niya. Ang isang bahagi ay ang babaeng nasaktan, ang babaeng pinahiya, itinakwil at pinaramdam na hindi karapat-dapat maging bahagi ng pamilya. Ang isa namang bahagi ay ang doktor, ang batang minsang nangako sa kabaong ng ama na hindi niya hahayaang mamatay ang tao dahil walang tutulong. Alam mo ba kung ano ang huling malinaw kong natatandaan bago ako umalis sa bahay ninyo? Hindi makasagot si Renzon. Yung tinulak niya ang kamay ko habang sinusubukan kong tulungan siya. Tapos sinabi niyang kahit mamatay siya, hindi siya hihingi ng tulong sa akin. Napayoko si Renzon. Alam ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit yon. Tama ka. Hindi ko alam. Dahil hindi ako ang sinabihan. Hindi ako ang araw-araw na pinahirapan. At yun ang isa sa pinakamatinding pagkakamali ko sa'yo. Matagal na katahimikan ang sumunod. Sa labas ng room, naririnig ang tunog ng hospital intercom at yabag ng mga tao. Ngunit sa loob, parang silang dalawa lang ang natira sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa huli, isinara ni Ilara ang folder. Hindi ako babalik bilang manugang ninyo. Hindi ako pupunta ron para ayusin ang pamilya ninyo. Hindi ako pupunta para marinig ang pasasalamat o sorry ng kahit sino. Tumango si Renzon, luhada ng mga mata. Pupunta ako bilang doktor at gagawin ko ang kaya ko dahil may pasyenteng nangangailangan. Pero walang kasiguraduhan, napakadelikado ng kaso niya. Alam ko, sagot ni Renzon. Hindi mo ako pasalamatan ngayon. Ihanda mo ang pamilya mo, lalo na si Brian. Sa oras na pumasok ako sa ospital, walang drama, walang paninisim, walang sigawan. Patient care ang uunahin. Oo, sisiguraduhin ko. Pagdating ni Ilara sa Alcantara Medical Center, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga nurse at staff ay nagbubulungan, hindi dahil sa chismis lamang kundi dahil kilala na siya ng marami bilang isa sa pinakamahuhusay na surgeon sa buong bansa. Kasama niya si Dr. Sefrina Luwalhati na ngayon ay senior anesthesiologist na rin at dalawa pang espesyalista mula sa National Heart Institute. Nandun din si Nurse Pablita Ordonez, isang veteranang operating room nurse na kilala sa pagiging mahigpit ngunit maalaga. Pagdating ni Ilara sa sasakyan, sinalubong siya ni Dr. Edric. Dr. Magsino, salamat sa pagdating. Nasaan ang latest imaging? Tanong agad niya. Nasa conference room, inihanda na rin namin ang cath lab records at blood work. Good, I want the full team briefed in 30 minutes. Habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, ilang empleyado ang napatingin sa kanya. Ang ilan sa kanila ay dating nakakita kung paano siya tratuhin sa bahay ng Alcantara. Si Manang Tinding na nakatayo sa labas ng ICU ay napaiyak nang makita siya. Ma'am Ilara! Sandaling huminto si Ilara. Lumambot ang mukha niya. Manang, patawarin niyo po kami kung wala kaming nagawa noon. Hinawakan ni Ilara ang kamay nito.
Wala kayong kasalanan. Kumusta po siya? Takot po siya. Pabulong na sabi ni Manang Tinding. Kahit hindi niya sabihin. Tumanggol si Ilara. Titignan ko siya. Pagpasok niya sa ICU, naroon si Doña Vivencia. Nakahiga ito, may oxygen support, may IV lines at malayo sa makapangyarihang imaheng kinatatakutan ng lahat. Sa tabi ng kama ay si Brienne, namamaga ang mata sa kakiiyak. Sa kabilang banda ay si Renzon, tahimik ngunit ramdam ang kaba. Nang maramdaman ni Doña Vivencia ang presensya ng bagong pumasok, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. At nang makita niya si Ilara, nanlaki ang kanyang mata. Kahit mahina, kitang-kita ang pagkagulat, hiya at takot na naghalo sa mukha niya. Ikaw! Paus niyang sabi. Lumapit si Ilara, hawak ang chart. Tumingin si Doña Vivencia kay Dr. Edric na nasa likuran. Bakit siya nandito? Nanginginig ang boses niya, ngulit pilit pa ring may tapang. Ma'am, siya po ang pinakamagaling na surgeon sa bansa para sa ganitong kaso. Kung may makakapagbigay sa inyo ng tsansa, siya po iyon. Parang nawala ng salita si Doña Vivencia. Tinitigan niya si Ilara na parang hindi niya matanggap na ang babaeng minsan niyang itinaboy, ang babaeng tinawag niyang hindi bagay sa pamilya, ang babaeng sinumpaan niyang hindi hihingi ng tulong ay ngayon ang taling pag-asa niya. Hindi nagpakita ng paghihiganti si Ilara. Hindi siya nungumiti ng mapait. Hindi rin siya nagsalita ng anumang makakasakit. Doña Vivencia, profesional niyang sabi, I will explain your condition. May bahagi ng malaking ugat ninyo na delikado at apektado rin ang puso. Kailangan ng operasyon. Mataas ang risk. May posibilidad ng bleeding, stroke, kidney failure o hindi ninyo kakayanin ang procedure. Pero kung hindi natin gagawin, mas mataas ang posibilidad na hindi na kayo umabot ng matagal. Nanginginig ang labi ni Doña Vivencia. Ikaw ang mag-o-opera. Opo, sagot ni Ilara, kung papayagan kayo. Napatingin si Doña Vivencia kay Renzon, pagkatapos kay Brienne. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibigay na utos, wala siyang kayang bastusin, wala siyang hawak na kapangyarihan laban sa katawan niyang unti-unting bumibigay. Kung ayaw mo, paus nang sabi. Hindi siya tinapos ni Ilara. Hindi ito tungkol sa gusto ko o ayaw ko sa inyo. Pasyente kayo, doktor ako. Lalong natahimik si Doña Vivencia. Pagkatapos ng paliwanag, dinala si Renzon sa consent room. Hawak niya ang ballpen, gulit nanginginig ang kamay niya. Nakaupo sa harap niya si Ilara at Dr. Edric. Renzon, kailangan mong maintindihan ang lahat ng risk bago ka pumirma. Hindi kita bibigyan ng false hope. Kung hindi ka ikaw ang gagawa nito, may ibang kayang gumawa. May ilang posibleng surgeon pero kailangan ng oras para madala sila rito at baka wala na tayong oras. Kahit ako, hindi ko ipinapangako na maililigtas ko siya. Ang maipapangako ko lang, gagawin ko ang lahat ng tama. Tumulo ang luha ni Renzon. Yun lang ang hinihingi ko. Pumirma siya. Samantala, si Brienne ay lumapit kay Ilara sa hallway habang naghahanda ang team. Nanginginig ito, walang bakas ng dating yabang. Ilara, tawag niya. Huminto si Ilara ngunit hindi lumingon agad. Please, sabi ni Brienne umiiyak, iligtas mo si Mama. Alam kong ang kapal ng mukha kong humingi sa'yo. Alam kong naging masama ako, pero pakiusap. Dahan-dahang humarap si Ilara. Brienne, ngayon hindi ako ang kailangan mong iyakan. Ang kailangan mong gawin ay huwag guluhin ang team. Magdasal ka at kung makaligtas ang mama mo, harapin ninyo ang mga ginawa ninyong mali. Napayuko si Brienne. Sorry. Hindi sumagot si Ilara. Hindi pa iyon ang oras para sa pagpapatawad. Sa scrub room, mag-isa sandali si Ilara. Hawak niya ang brush habang naghuhugas ng kamay. Tila bumalik sa kanya ang lahat, ang kaarawan ni Doña Vivencia, ang mga tawa ng bisita, ang tray na hawak niya habang pinagmumukhang katulong, ang malamig na tingin ni Sabina, at ang gabing itinulak ng biyanan ang kamay niya at ang maliit na dormitory na naging saksi sa muling pagbuo niya ng sarili. Napahinto siya. Bumigat ang paghinga niya. Pumasok si Doktora Sifrina at tumayo sa tabi niya. Ila, mahinang tawag, okay ka lang? Hindi ko alam, sagot ni Ilara.
tapat sa unang pagkakataon. Ang taong nasa operating table, siya ang dahilan kung bakit ilang taon kong kinailangang buuin ulit ang sarili ko. Alam ko, kung ibang tao ito, mas madali sana. Pero hindi ibang tao. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Ilara. Mabilis niyang pinunasan gamit ang balikat ng scrub suit. Ayokong pumasok doon na may galit sa kamay ko. Tinignan siya ni Sefrina ng diretsyo. Hindi mo kailangang patawarin siya ngayon para mailigtas siya. Ang kailangan mo lang ay alalahanin kung sino ka bago ka nila saktan. Doktor ka, Ila! At hindi nila yun naagaw sa'yo. Huminga ng malalim si Ilara. Ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng kamay. Sa bawat galaw, parang isa-isa niyang inilalapag ang bigat ng nakaraan. Hindi para kalimutan, kundi para hindi ito humawak sa scalpel na gagamitin niya. Pagpasok nila sa operating room, handa na ang lahat. Nakahiga si Doña Vivencia sa gitna. Sedated na, habang abala ang team sa monitors, instruments, at blood supply. Si Nurse Pablita ay maingat na magbilang ng gamit. Si Dr. Sefrina ay nakatutok sa anesthesia. Si Dr. Edric ay naroon bilang assisting surgeon. Team, sabi ni Ilara, kalmado ngunit matatag. This will be long and difficult. We move carefully. We communicate clearly. Walang sariling bida rito. Pasyente ang bida. Opo, Doc, sagot ng team. Nagsimula ang operasyon. Sa unang oras, naging maayos ang takbo. Ngunit pagsapit ng ikatlong oras, nagkaroon ng bigla ang pagdurugo. Tumunog ang monitor. Bumaba ang blood pressure ni Doña Vivencia. Pressure dropping, sabi ni Dr. Sefrina. Suction. More light. Prepare vascular clamp. Nagkagulo ang kilos ng paligid, ngunit hindi ang boses ni Ilara. Kalmado siya. Mabilis, pero hindi nagmamadali. Eksakto ang bawat utos. Bleeding point visualized, sabi ni Dr. Edric, halatang kinakabahan. I see it. Clamp, now. Ilang segundo ang parang habang buhay. Sa labas, nagdarasa si Renzon habang nakaupo sa chapel ng ospital. Nasa tabi niya si Manang Tindeng, hawak ang rosaryo. Si Kuya Olan ay tahimik sa likuran, nakayuko. Si Brienne naman ay nasa hallway, umiiyak, habang paulit-ulit na sinasabing, "Mama, lumaban ka!" Sa loob ng operating room, patuloy ang laban. Muntik nang bumigay ang katawan ni Doña Vivencia, ngulit ginamit ni Ilara ang teknik na natutunan niya sa Germany. Isang maselang paraan para ma-reconstruct ang apektadong bahagi nang hindi tuluyang binibitawan ang suporta sa puso. "Graft ready?" tanong ni Ilara. "Ready, Doc," sagot ni Nurse Pablita. "Good, we proceed." Lumipas pa ang maraming oras. Ang buong team ay pagod na, gulit walang bumibitaw. Si Ilara, kahit nanginginig na ang likod sa tagal ng pagtayo, nanatiling nakatutok. Sa bawat tahi, parang hindi lang ugat ang inaayos niya, kundi pati na rin ang isang bahagi ng nakaraan na matagal nang puno ng punit at dugo. Sa wakas, matapos ang halos 9 na oras, naging stable ang vital signs ni Doña Vivencia. "Pressure improving," sabi ni Dr. Sefrina, halatang napabuntong hinga. Tinignan ni Ilara ang monitor, sandaling pumikit. "We're not done yet, but she's holding." Nang matapos ang operasyon, halos hindi na makapagsalita ang lahat sa pagod. Lumabas si Ilara sa operating room, maputla, may marka ng mask sa mukha at halatang ubos na ang lakas. Sa hallway, sabay-sabay na tumayo sina Renzon, Brienne, Manang Tindeng, Kuya Olan at Dr. Edric na naunang lumabas para kausapin ang staff. Lumapit si Renzon, takot na takot sa magiging sagot. "Ilara!" Huminga ng malalim si Ilara. "Stable na siya. Na-repair namin ang critical part, pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang bantayan sa ICU. Mahaba ang recovery." Napaupo si Brienne sa sahig sa sobrang ginhawa at pag-iyak. Si Manang Tinding naman ay napahawak sa dibdib habang paulit-ulit na nagpasalamat sa Diyos. Si Kuya Ola naman ay tahimik na napaiyak. Si Renzon naman ay nanatiling nakatayo sa harap ni Ilara.
Ilang segundo siyang hindi makasalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumuhod. Nagulat si Ilara. "Renzon, tumayo ka!" Umiling siya. Luhana. Hindi ito para magmakawa. Hindi rin ito para pilitin kang patawarin kami. Ito ay dahil ngayon ko mas nakikita ng linaw ang laki ng nawala sa iyo dahil sa amin at ang laki ng kabutihan mo na hindi namin deserve. Tahimik si Ilara. Pagod na pagod siya para umiyak, pero may kirot sa dibdib niya na hindi na kasing talim ng dati. "Tumayo ka!" ulit niya, mas mahina. "Kailangan ka ng mama mo." Dahan-dahang tumayo si Renzon. Hindi niya siya niyakap, hindi niya siya hinawakan. Alam niyang may hangganang kailangang igalang. Habang dinadala si Doña Vivencia pabalik sa ICU, nanatili si Ilara sa hallway, nakasandal-sandali sa pader. Mula sa malayo, nakita niya si Manang Tinding na nakatingin sa kanya na punong-puno ng pasasalamat. Nakita niya si Brienne na hindi na makatingin ng diretsyo dahil sa hiya. At nakita niya si Renzon, hindi na bilang lalaking naghihintay na iligtas siya ng asawa, kundi bilang anak na unti-unting natututo kung paano managot. Sa gabing iyon, hindi pa naghihilom ang lahat, hindi pa nabubura ang mga taon ng sakit, hindi pa sapat ang isang matagumpay na operasyon para ayusin ang wasak na pamilya. Pero sa unang pagkakataon, nagbukas ang isang pinto na hindi nagawa ng yabang, takot o pangmamaliit. At habang nakahiga si Doña Vivencia sa ICU, mahina ngunit buhay, hindi pa niya alam na sa paggising niya, hindi lang katawan niya ang kailangang magpagaling. Pati ang puso niyang matagal nang pinatigas ng pride ay kailangang matutong tumibok muli. Hindi bilang reyna ng isang mansyon, kundi bilang isang taong kailangang matutong humingi ng tawad sa babaeng minsan niyang itinaboy, ngulit siya pa ring nagligtas sa kanyang buhay. Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa huling bahagi ng kwentong ito, makikita natin na hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang sorry, hindi lahat ng pamilya ay nabubuo sa isang yakap, at hindi lahat ng pagpapatawad ay kailangang madaliin para lang masabing masaya na ang wakas. 3 araw matapos ang operasyon, tahimik pa rin ang ICU ng Alcantara Medical Center. Sa labas ng glass wall, madalas nakatayo si Renzon, nakatitig sa ina niyang nakahiga at nakakabit pa rin sa mga makina. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nakatulog nang nakaupo sa waiting area, hawak ang rosaryong iniwan ni Manang Tinding sa tabi niya. Si Doña Vivencia, ang babaeng dating kinakatakutan sa bawat pagtitipon, ay ngayon ay mahina, maputla at halos hindi makagalaw. Kapag idinidilat niya ang mata, una niyang nakikita ang puting kisame, tunog ng monitor at ang mukha ng anak niyang si Renzon na pilit na ngumingiti kahit halatang pagod na pagod. "Renzon," paos niyang tawag isang umaga. Agad itong lumapit. "Ma, naririnig niyo po ako? Buhay pa ba ako?" Mahinang tanong niya. Napahinga ng malalim si Renzon at sa unang pagkakataon matapos ang operasyon, napangiti siya ng may luhang nakapigil sa mata. "Opo, ma. Buhay po kayo." Sandali siyang pumikit. "Siya ba? Ang gumawa?" Alam niyang kung sino ang tinutukoy niya. Hindi na niya kailangang banggitin ang pangalan. "Opo, si Ilara ang ugnong opera sa inyo." Kumurupak si Doña Vivencia. Walang lumabas na salita, ngunit may kakaibang bigat sa katahimikan niya. Parang ang isang katotohanan na matagal niyang tinanggihan ay bigla nang nakatahim sa harap niya, hindi na niya matatakasan. Hindi naging madali ang paggaling ni Doña Vivencia. Hindi tulad ng mga pelikulang pagkagising ng pasyente ay bigla na lang nagbabago ang lahat. Sa mga unang linggo, naging iritable pa rin siya. Kapag tinuturuan siyang umupo, nagrereklamo siya. Kapag pinapalakad siya ng physical therapist na si Miss Noraline, nagagalit siya dahil ayaw niyang makita ng iba na nanginginig ang tuhod niya. "Hindi ko kailangan ng tungkod," matigas niyang sabi isang hapon. "Kailangan niyo po muna, madam," mahinang sagot ni Miss Noraline. "Hindi po ito kahinaan. Support po ito. Hindi ako sanay na may umaalalay sa akin." Nasa pintuan noon si Ilara, hawak ang chart. Pumasok siya nang walang emosyong ipinakita sa mukha.
Kung hindi kayo magpapalakas ng maayos, mas tatagal ang recovery ninyo. Napatingin si Doña Vivencia sa kanya. Saglit itong natahimik. Kahit may dating pa rin ang tingin nito, wala na ang talas na kayang manakit. Napalitan iyon ng hiya na pilit itinatago sa yabang. Ikaw pa rin ang tumitingin sa chart ko? Tanong ni Doña Vivencia. Opo, ako ang lead surgeon ninyo. Akala ko pagkatapos ng operasyon, ipapasa mo na ako sa iba. Tungkulin kong bantayan ang recovery ninyo hanggang stable kayo. Hindi makasagot si Doña Vivencia. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong klaseng kabutihan. Mas madali sa kanya ang lumaban sa taong sumisigaw. Mas madali ang makipagtaasan ng pride sa taong gumaganti. Pero si Ilara, kahit malamig at profesional, ay hindi nagpapakita ng paghihiganti. At yun ang lalong nagpapabigat sa konsyensya ni Doña Vivencia. Sa mga sumunod na araw, isa-isa nakita ni Doña Vivencia kung sino ang tunay na nanatili sa tabi niya. Si Manang Tinding, kahit ilang beses niyang nasungitan noon, ay araw-araw pa ring nagdadala ng malinis na kumulat at tahimik na nagdarasal sa gilid. Si Kuya Ulan, kahit hindi na siya regular na driver dahil nagbawas na ng empleyado ang pamilya, ay patuloy pa ring naghahatid ng gamit mula sa mansyon papunta sa ospital. Bakit ka pa nandito, Olan? Minsang tanong ni Doña Vivencia habang inaayos nito ang wheelchair niya. Napakamot sa batok si Kuya Olan. Matagal na po akong nagtrabaho sa pamilya ninyo, madam. Hindi naman po porke hirap na kayo, aalis na agad ako. Napayuko si Doña Vivencia. Hindi siya sanay sa mga salitang ganon. Simple, walang halong panunumbat, pero mas mabigat kaysa sermon. Si Brian naman ay tila ibang tao na rin. Wala na ang dating yabang. Madalas siyang nasa hallway, nakaupo ng isa, hawak ang kape na hindi naman nauubos. Ilang beses siyang nagtangkang lumapit kay Ilara, ngunit hindi niya magawa. Ang dati niyang pangmamaliit ay bunabalik sa kanya ngayon na parang paulit-ulit na sampal. Isang gabi habang nasa recovery room si Doña Vivencia, dumating si Renzon, bit-bit ng isang makapal na folder. Hindi maganda ang mukha niya. Kasama niya si Mang Berino, ang hardinerong matagal nang umalis sa mansyon matapos hindi mabayaran ng maayos. Ma, sabi ni Renzon, may kailangan tayong pag-usapan kapag kaya niyo na. Anong nangyari? Tanong ni Doña Vivencia. Tumingin si Renzon kay Brian na nakatayo sa gilid. Namutla ito agad. Kuya, mahinang nitong sabi. Ngunit hindi na umatras si Renzon. Sa loob ng folder ay naroon ang mga dokumentong itinago ni Mang Berino bago ito umalis. Resibo ng fund transfers, kopya ng peking pirma, papeles ng lupang ibinenta ng palihim at records ng foundation funds na napunta sa personal accounts. Hindi lang nalugi ang ospital dahil sa malas. May kumuha ng pera. May binentang properties ng walang tamang pahintulot, at may nagtago ng lahat nito sa atin. Napahawak si Doña Vivencia sa kumot. Brian? Umiiyak na si Brian bago pa man makapagsalita. Ma, hindi ko sinadyang lumaki ng ganito. Hindi mo sinadya? Nanginginig ang boses ni Doña Vivencia, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Anong ginawa mo? Nagsimula lang sa investments. Sabi ni Attorney Nicanor, mababawi agad. Si Sabina ang nagpakilala sa ibang investors. Akala ko kikita tayo. Akala ko mapapatunayan kung kaya ko ring magdala ng pera sa pamilya. Sa pamamagitan ng pagnanakaw? Tanong ni Renzon. Napaupo si Brian at humagulgol. Palagi niyo kasing ipinaparamdam na si Kuya ang matino. Si Kuya ang aasahan. Ako, palagi na lang problema. Gusto ko lang mapansin. Natahimik ang kwarto. Masakit ang sinabi ni Brian, ngunit hindi ito kayang burahin ang ginawa niya. Brian? Mahinang ngunit matigas na sabi ni Renzon.
Naiintindihan kong may sugat ka rin, pero hindi dahilan ang sugat para manakit at magnakaw. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Doña Vivencia ang sariling kakulangan hindi lamang kay Ilara, kundi sa sariling anak. Sa sobrang higpit niyang kontrolin ng pamilya, hindi niya napansin na pare-pareho na silang nabubuhay sa takot, inggit at pagkukunwari. Pinili ni Lenzon na dalhin sa legal na proseso ang lahat. Hindi ito madali. Maraming kamag-anak ang tumawag para sabihing huwag na raw palakihin. Si Senyora Clavelina ay nagpadala pa ng mensahe. Nakakahiya sa pangalan ng pamilya. Pero sa unang pagkakataon, hindi na pinili ni Renzon ang itsura ng pamilya kaysa sa katotohanan. Mas nakakahiya ang magkunwaring marangal habang may inaagrabyuhan. Sagot niya. Si Brian ay sumuko sa investigasyon. Si Attorney Nicanor ay nahuli-hulihan habang sinusubok na tumakas papuntang ibang bansa. Si Sabina naman, nang madawit sa money trail, ay biglang nawala ang dating kinang sa social circles. Ang mga taong minsang ipinagmamalaki ni Doña Vivencia ay isa-isang napatunayang walang tunay na malasakit. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unti namang lumalakas si Doña Vivencia. Isang hapon, hiniling kay Manang Tinding na dalhin siya sa hospital garden. Nandoon si Ilara, nakatayo sa ilalim ng puno ng nara, hawak ang kape at nakatingin sa malayong bahagi ng ospital. Hindi ito mukhang galit, hindi rin mukhang malungkot. Para siyang taong pagod na pagod, ngunit buo. Pwede mo ba akong iwanan sa kanya? Pabulong na sabi ni Doña Vivencia kay Manang Tinding. Nag-alanganin ng matanda, ngunit tumundo rin. Dahan-dahang itinulak ni Manang Tinding ang wheelchair palapit kay Ilara. Pagkatapos ay umatras. Napalingon si Ilara. Doña Vivencia, pwede ba akong makipag-usap? Opo. Ilang sandali silang tahimik. Humahangin ngang marahan. Sa malayo, may batang pasyenteng tumatawa habang tinutulungan ng nurse na lumakad. Tumingin doon si Doña Vivencia, pagkatabas ay huminga ng malalim. Hindi ako marunong humingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Ilara. Buong buhay ko, inakala kong kapag nagpakita ako ng lambot, may maaapak sa akin. Kaya inuna ko ang tapang. Inuna ko ang pangalan. Inuna ko ang tingin ng tao. Nanginginig ang boses niya. Nung dumating ka sa pamilya namin, nakita kong isang babaeng walang apelyedong ipinagmamalaki, pero may lakas na hindi ko kayang bilhin. At sa halip na hangaan ka, natakot ako. Napatingin si Ilara sa kanya. Minaliit kita hindi dahil kulang ka. Patuloy ni Doña Vivencia. Minaliit kita dahil ipinakita mo sa akin na may mga bagay na wala ako kahit nasa akin ang yaman, kababaang loob, sipag, tunay na malasakit. Lumuluha na siya mayon ngunit hindi hinayaan ni Ilara na madala agad ang puso niya. Matagal ang sugat, hindi iyon kayang tapalan ng iisang hapon. Pinahiya kita sa bahay ko, pinili ko si Sabina sa harap mo, tinawag kitang hindi bagay sa anak ko, at noong gabing gusto mo akong tulungan, itinulak kita at sinabi kong kahit mamatay ako, hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Napapikit si Doña Vivencia parang kinikilabutan sa sarili niyang alaala. Pero ikaw pa rin ang nagligtas sa akin. Doktor ako, mahinahong sagot ni Ilara. Alam ko, pero tao ka rin at nasaktan kita. Tumulo ang luha ni Ilara ngunit hindi niya itong pinunasan. Hindi dahil ayaw niyang ipakita ang emosyon, kundi dahil natutunan niyang protektahan ang sarili niya. Doña Vivencia, sabi niya, narinig ko ang sorry ninyo at naniniwala akong ngayon naiintindihan na ninyo ang bigat ng ginawa ninyo. Mapapatawad mo ba ako? Matagal bago sumagot si Ilara. Hindi ko kayang ibigay ang buong pagpapatawad ngayon para lang gumaan ang pakiramdam ninyo, sabi niya. Maraming taon ang nawala sa akin. Maraming gabi akong kinailangang buuin ang sarili ko. Hindi ko minamadali ang paggaling ko para lang masabing maayos na ang lahat.
Tumanggo si Doña Vivencia habang umiiyak. Naiintindihan ko. Pero hindi ko rin gustong mabuhay na nakakadena sa galit, dagdag ni Ilara. Kaya magsisimula ako sa ganito, hindi na kita hahayaang saktan ako ulit. At kung magbabago ka, hindi sa salita lang, sa gawa. Oo, sagot ni Doña Vivencia, sa gawa. Mula noon, hindi biglang naging perpekto ang lahat. May mga awkward na hapunan, may mga tahimik na sandali. May mga pagkakataong muntik nang bumalik sa dating tono si Doña Vivencia, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Kapag nagkamali siya, humihingi siya ng tawad. Maikli minsan, hindi palaging maganda ang pagkakasabi, pero totoo. Samantala, hindi na bumalik si Ilara sa dating pwesto sa pamilya na parang kailangan niyang patunayan ang sarili. Sa halip, tinanggap niya ang alok na pamunuan ang bagong Charity Cardiac Center na itatayo mula sa natitirang legal na ari-arian ng mga alkantara. Ngunit nilinaw niya iyon sa isang meeting kasama sina Renzon, Dr. Sefrina, Dr. Edric, Nurse Pablita, Kapitana Lirazel at ilang donor. Hindi ito regalo sa akin. Hindi rin ito pampabango ng pangalan ng Alcantara. Kung gagawin natin ito para ito sa mga pasyente tulad ng tatay ko noon, mga taong hindi dapat mamatay dahil lang wala silang pambayad. Pinangalanan nila itong Presi Magsino Heart Center bilang alaala sa tatay ni Ilara. Si Renzo nang nagdisenyo ng gusali, maliwanag, maaliwalas at may waiting area na hindi nakakatakot para sa mga mahihirap na pamilya. Si Dr. Sefrina ang naging head ng anesthesia department. Si Nurse Pablita ang namuno sa training ng mga nurse. Si Kapitana Lirazel ang tumulong magdala ng mga pasyente mula sa malalayong baryo. Maging si Tatay Abdon ay naging bahagi ng construction team. At madalas nitong biro, dapat matibay ito. Puso ang inaayos dito, pati na rin minsan ang mga ugali. Sa loob ng 2 taon, unti-unti nabuurin muli ang relasyon ni Ilara at Renzon. Hindi sila nagnadali. Dumaan sila sa counseling. Pinag-usapan nina ang lahat. Ang takot ni Renzon sa ina, ang katahimikan niyang nanakit kay Ilara, ang pagod ni Ilara sa palaging magiging matatag, at ang pangangailangang magsimula hindi sa dating pagmamahal lang, kundi sa pagong respeto. Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng itinatayong center, sinabi ni Renzon, "Hindi ko nahihilingin na bumalik tayo sa dati." Tumingin si Ilara sa kanya. "Bakit?" "Dahil mali ang dati. Gusto kong gumawa tayo ng bago, yung hindi ka na kailangang magmakaawa para ipagtanggol kita, yung hindi na ako tatahimik kapag may mali." Mahina siyang numiti. "Mas gusto ko yon." Lumipas pa ang 2 taon, naging bukas ang Presi Magsino Heart Center at sa unang taon pa lang ay daan-daang pasyente na ang natulungan. May mga batang unang beses nakatakbo matapos operahan, may mga ata at ina na nakauwi sa pamilya, may mga lolo at lola na nakangiting lumalabas sa ward habang hawak ang reseta at bagong pag-asa. Si Doña Vivencia, bagamat hindi na kasing lakas noon, ay naging volunteer donor coordinator. Hindi na siya nakasuot lang perlas araw-araw, mas madalas ng simpleng blusa at komportableng sapatos na ang suot niya. Natuto siyang makipag-usap sa ordinaryong tao nang hindi minamata ang damit, apelyido o laman ng bulsa. Isang araw lumapit siya kay Manang Tinding sa pantry ng center. "Tinding," sabi niya, "matagal kitang tinuring na kasambahay lang. Pasensya na." Nagulat si Manang Tinding, pagkatapos ay numiti ng may luha. "Madam, ang mahalaga po, nandito pa tayo para magbago." Si Kuya Ola naman ay ginawa niyang transport coordinator ng mga pasyenteng galing probinsya. Si Mang Birino, matapos makatulong sa pagbubunyag ng dokumento, ay bumalik bilang tagapangalaga ng garden ng center, kung saan nagtanim siya ng gumamela malapit sa entrance. Si Brienne, matapos maharap sa kaso ng financial fraud, ay nakipag-areglo sa mga legal na pananagutan at pumasok sa rehabilitation program para sa financial misconduct. Hindi siya agad nakabalik sa pamilya na parang walang nangyari. Kailangan niyang magbayad, magtrabaho, at patunayan sa gawa na hindi na siya ang dating babaeng puno ng inggit. Sa isa sa mga liham niya kay Ilara, isinulat niya, "Hindi ko hinihingi na maging malapit tayo. Gusto ko lang malaman mong araw-araw kong pinagsisisihan ng ginawa ko at araw-araw ko ring sisikaping hindi na maging ganong klasing tao." Hindi mahaba ang sagot ni Ilara, ngunit sapat. "Mabuti kung magbabago ka. Ituloy mo."
Sa huling tagpo ng kwento, 4 na taon matapos ang operasyon ni Doña Vivencia, nagkaroon ng malaking Thanksgiving event sa Presi Magsino Heart Center. Hindi ito marangyang party tulad ng dati sa mansyon. Simple lang, may mga pasyente, doktor, nurse, volunteers at mga pamilyang minsang nawalan ng pag-asa pero ngayon ay may dahilan ng ngumiti. Dumating si Nanay Solang Milalucena, hawak ang kamay ng apo niyang si Solen, ang anak ni na Ilara at Renson. Maputi ang bestida ng bata, may maliit na ribbon sa buhok, at habang tumatakbo sa garden ay paulit-ulit nitong tinatanong kung bakit daw pangalan ng lolo niya ang center. Lumuhod si Ilara sa harap ng anak. Kasi anak, ang lolo mo ang unang nagturo kay mami kung bakit mahalaga ang buhay. Hindi siya nailigtas noon, kaya maraming tao ang inililigtas ngayon. Lumapit si Doña Vivencia, may hawak na tungkod ngulit matatagang tindig. Tumingin siya kay Ilara, pagkatapos kay Solen. Ang lola mo, sabi niya sa bata, ay may anak na napakatapang, at ang tapang na yon ang nagligtas sa maraming tao, pati sa akin. Napatingin si Ilara kay Doña Vivencia. Sa pagkakataong iyon, wala nang yabang sa boses ng matanda, wala na ring pangmamaliit, tanging paggalang. Ilang oras matapos ang programa, lumabas si Ilara mula sa operating room matapos ang matagumpay na operasyon sa isang bata may komplikadong sakit sa puso. Pagod siya, ngunit nakangiti. Sa hallway, naandoon si Renson, hawak si Solen, at sa tabi nila ay si Doña Vivencia. Nang makita siya ng matanda, marhan nitong sinabi kay Renson, "Minsan ang taong itinataboy natin ang siya palang bilayang ipinadala para turuan tayong maging tao." Hindi na sumagot si Renson, hinawakan lang niya ang kamay ng ina. Lumapit si Ilara sa kanila. Tumingin siya sa paligid, sa ospital na itinayo mula sa sakit, sa pamilyang hindi perpekto pero nagsisikap magbago, sa mga taong minsang naging saksi sa kanyang pag-iyak at ngayon ay saksi sa kanyang pagbangon. Hindi na siya ang babaeng naghihintay tanggapin ng mayamang pamilya, hindi na siya ang manugang na kailangang yumuko para lang mahalin. Siya si Dr. Ilara Magsino Alcantara, anak ng mananahi at tricycle driver, asawa, ina, surgeon, at babaeng natutong ang tunay na tagumpay ay hindi ang mapaluhod ang mga nang maliit sa kanya, kundi ang makabangon ng hindi naging katulad nila. At sa gabing iyon, habang sabay-sabay silang lumabas ng center, hawak ni Ilara ang kamay ni Solen, katabi si Renson, at kasunod si Doña Vivencia na marhang naglalakad gamit ang tungkod, tuluyan nang nagsara ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay. Hindi dahil nakalimutan na ang sakit, kundi dahil sa wakas, may mga taong natutong harapin ito, humingi ng tawad, magbago at bumuo ng bagong tahanan na hindi na nakatayo sa yabang, kundi sa respeto, pananagutan at pag-ibig na marunong ng lumaban ng tama.